Hello, good morning guys. Ayan. Ito na tayo ulit sa update natin. May update tayo today. Ayan. Pero bago natin i-update, introduce natin muna yung mga nakikita ng camera natin. Ito ay isang klase ng aquatic plants. Ayan. Ay isa po itong dwarf Vallisneria. Ayan, dwarf. Medyo may kalakihan na siya kasi medyo matagal na siya doon sa pinagkuhaan kong tank. Pero pag napuno po ito, pwede siyang carpet. Pwede siyang maging carpet ng aquarium natin. Pag napuno po yan, liliit. Habang tumatagal, nagsishrink po yan. Pag dumadami siya, pag nagiging crowded. Ayan, introduce ko lang din po. Ayan, isang klase ng guppy. Ayan, punit nga lang yung kanyang buntot. Ayan. Ganyan po ang guppy. Yan, guppy din po yan. Tapos yung nandoon na shrimp. Ayan, ang tinatawag na red cherry shrimp. Kung titignan nyo po, isa yung male. Paano po malalaman ng isang male na cherry shrimp? Bukod sa hindi siya masyadong pula, hindi po bilog ang katawan. Pahaba. Ayan. Mga 5 cm, ganyan ang laki niyan. Nakapatong siya sa driftwood. Kahapon tinalakay ko yung tungkol sa driftwood. Ang driftwood po ay syempre lumulutang po yan pag nilagay natin sa tubig. Pero kapag nababad po ng matagal sa tubig, yung iba, ilang beses nilang nilalaga muna sa kumukulong tubig para una ma-sterilize. Tapos para lumubog. So may mga driftwood na lulubog talaga kapag nababad na ng matagal sa tubig. So ito babad na to sa tubig. Matagal na to. It's been a year siguro na nakababad sa tubig yan sa isang rep tub ko dun sa likod. Yan, punta po ulit tayo dito sa kwan. Ayan po, apple snail po yan. Ma-identify po natin ang apple snail kapag ganyan ang kulay. So yung isang klase ng suso, sabi natin, yung iba't ibang kulay na may guhit-guhit, parang tiger. Yun po ang hindi pwede sa aquarium. Mayroon po akong isang ganon, pero hindi ko nilagay dito. Kasi pagka nilagyan po natin ng ganon ang isang aquarium, uubusin niya pa yung mga aquatic plant natin. Kinakain niyang aquatic plant. Ito po ang inuubos lang, ang kinakain lang po nito ay algae, yung namumuong algae dahil sa liwanag. Ayan, algae po ang kanyang kinakain. Kaya ecosystem po natin ay buhay na buhay dahil sa kanya. Isa rin siya sa nagbibinipisyal para mabuo natin itong isang ganitong klaseng aquarium na buhay ang ecosystem niya. Ayan, buhay na buhay po. Kailangan po may mga snails tayo. Mayroon din tayong mga shrimps. Yan, mga shrimps. Kumakain din po yan ng mga algae, mga shrimps at mga droppings ng isda. So, nililinis nila yung aquarium sa pamagitan ng pagkain nila ng mga yun. Ayan. So, mapapansin nyo dito, may tatlong klase na ng isda dito. Assorted na guppy. Meron na rin ako nilagay kahapon upgrade ng danyo. Ayan, danyos po yan. Green danyo. Neon danyo. Ayan, yung mga galaw na yan. Tapos meron po tayo dito mga mollies. Kaya lang yung mga mollies natin dito ay maliliit pa, kaya hindi pa sila masyadong identified. Para lang silang guppy. So regarding sa mga shrimps, iba't iba rin ang shrimps na meron tayo. Meron pong kulay green, may kulay blue, may kulay black, may kulay red, may kulay orange at yellow. So depende po sa klase ng shrimps ang ilalagay natin. Dito sa tank na to, mayroon po tayong orange na shrimps dyan. Kaya lang hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. And female po yung nanditong orange shrimps natin kasi yesterday nung nakita ko siya, mayroon po siyang egg sa kanyang belly. May egg siya sa kanyang belly. So ganda, di ba? Ang additional natin magmula kahapon, upgrade natin is yung danyo. Naglagay na tayo ng danyo at saka floating plant. Ayan po yung floating plant natin. Aquatic plant din po yan at naka-floating siya. So welcome to our mini Jurassic Park. Ayan, thank you for watching. Please like, follow and share. Ayan, please subscribe. Bukas ulit kung anong magiging update natin.